260. Nakita. Rabbi arini kayfa tuhyil mauta. Ang ibig sabihin yan, Panginoon ko, ipakita mo po sa akin kung paano mo ba binubuhay ang mga patay. No? Propeta Ibrahim a.s.w. sabi ng Allah sa Quran, kanyang sinabi, Panginoon ko, ipakita niyo po sa akin kung paano ninyo binubuhay ang mga patay. Qal, awalam tu'min, sabi ng Allah sa kanya, hindi ka ba naniniwala? No? Sabi niya kay Ibrahim a.s.w. Qala bala, sabi ni Ibrahim, of course, ako'y naniniwala, Panginoon ko. Ibig sabihin siya ay naniniwala. Bala. Ibig sabihin ng bala ay katiyakan, Ya Allah, na ako ay naniniwala sa iyo, sa kapangyarihan mo. Walakin liyatma'inna qalbi. Subalit gusto ko lang pong maging panatag ang aking puso, ang aking kalooban. So ibig sabihin, gusto lang ni Ibrahim na maging panatag ang kanyang puso. Iqrar bil qalb, paniniwala sa pamagitan ng puso. Kaya siya request sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipakita ng Allah sa kanya kung paano niya binubuhay ang mga patay. No? Sabi ng Allah, bakit? Hindi ka ba naniniwala? Sabi ni Ibrahim, hindi po ya Allah. Ako'y katiyakan naniniwala sa inyo. Ngunit gusto ko lang maging panatag ang aking puso. Sa kadugtong ng aya na yan, sabi ng Allah sa kanya, Qala fakhud arba'atan min at-tayr. Kung gayon, kumuha ka ng 4 na ibon. Pasurhunna ilayk, at ipunin mo sa harapan mo. Thumma ja'al li kulli wahidatin minhunna juz'a. Tapos chap-chapin mo ang 4 na yan na ibon, no? Paghalu-haluin mo, and then kumuha ka ng bahagi doon, ilagay mo sa isang sa west, ilagay mo sa east, ilagay mo sa north, sa south. Thumma ja'al ala kulli wahidatin minhunna juz'a. Thumma da'uhun. Pagkatapos may kalat mo sila sa 4 na bahagi ng mundo, o da'uhun, tawagin mo sila, sabi ng Allah. Ya'tinaka sa'ya. Anong ginawa ni Ibrahim yun, alayhi salatu wassalam, dumating sa kanya yung mga ibon na naglalakad, no? Lumilipad, naglalakad patungo sa kanya. Yung ibon na sinapsap niya. So ganun, ipinakita lang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya bilang mu'jiza, miraculo, ang kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pal-iman yazid min haythu al-iqrar. Kaya ang iman ay lalong lumalakas base sa kung gaano kalakas ang paniniwala ng puso. Diba? So ang isa sa atin, kung talagang napakalakas ng paniniwala niya sa kabilang buhay, paniniwala niya sa Jannah, paniniwala niya sa nar, paniniwala niya sa mga propeta kahit na hindi natin nakita sila, paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit na hindi natin nakita ang Allah pero nakikita natin ang mga signs niya. Kung gaano kalakas yung paniniwala mo dyan, ay ganoon din katatag ang iyong iman. Pal-iman yazid min haythul iqrar. Iqrarul qalb wa tuma'ninatuhu, pagiging kapanatagan nito, panatag ka doon sa paniniwala niyan. Wal insan, at ang isang tao, yajid, nakikita niya, matatagpuan niya sa kanyang sarili, na kung saan, indama yahdur majlisa dhikrin. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay dumadalo, halimbawa sa mga pagpupulong, na ang pinag-uusapan doon ay pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong doon mga reminders patungkol sa Jannah, patungkol sa naraka, sa nar. Sa ganoong okasyon, sa ganoong sitwasyon na nandoon siya sa pagpupulong-pulong, na kung saan ay naaalala niya ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay pinaalalahanan sa paraiso at impyerno na parang nakikita na niya ito, yung iman niya ay tiyak na lumalakas. Lumalakas ang kanyang iman, na parang nakikita na niya yung paraiso at impyerno, no? Kapag tinatalakay ito sa kanya. Wa indama takunu al-ghafla, ngunit kapag ang isang tao ay nasa
pagkalimot, pagpapabaya, no? Ibig sabihin, nalilin lang siya ng pangkamunduhang bagay. Wa yaqumu min hadal majlis, umaalis siya mula sa pagpupulong na yan, na kung saan inaalala doon ng Allah, inaalala ang paraiso at impyerno, yakhuffu hadal yaqin, bumababa yung kanyang yakin, no? Ang yakin ay yung katiyakan ng paniniwala sa ating puso. So maaaring naniniwala siya, pero hindi ganong katibay, katatag sa isang tao na naniniwala, na tumataas ang iman niya habang naririnig niya ang paraiso at impyerno, habang naririnig niya ang kadakilahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So magkaiba. Kadhalika yazdadul iman min haythul qawl. Ganon din na ang iman ay tumataas sa pamamagitan ng salita, no? Sa dila. Sapagkat ang isang tao na inaalaala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 beses, ay hindi niya katulad ang isang taong inaalaala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala ng 100 beses, no? Magkaiba yun. Sabihin, nagdidikir ka, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ang isang tao na nagbigkas noon ng 10 times, ay hindi niya katulad yung isang tao na 100 times niya yung binigkas, no? Na yung binibigkas na with feelings. Ibig sabihin, iniisip niya yung kahulugan. There is no God but Allah, worthy of worship except Allah, and Muhammad is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhyi, siya ang bumubuhay, wa yumit, siya ang nagdudulot ng kamatayan, wa huwa ala kulli shay'in qadir, at siya lamang ang may hawak sa lahat ng bagay, nagkukontrol ng lahat ng bagay. Ang isang tao na binibigkas niya ang dhikr na ito halimbawa, ay hindi magkatulad. Binibigkas niya ng 10 beses, ay hindi niya katulad ang isang taong binibigkas nito ng 100 beses. Magkaiba.